Maayong adlaw. Karong adlaw mao kami karon sa Alegre Guitar. Diin usa sa labing iladong tigama o di kalidad nga gitara dinhi sa Cebu. Karon aton tukion kung giunsa nila pagbuhat ang ilang mga instrumento, unsay proseso niini ug unsay mga materyales nga ilang gigamit aron mahatagan og kinabuhi ang matag tono sa ilang mga gitara. Pinagi sa tong interview karon ato usab masayran ang dedikasyon ug kahana sa mga craftsmen nga nagpaluyo sa matag gitara gikan sa Alegre. So, ang mga parts sa guitars, lahi-lahi na siya, no? And himo sa guitars na different sizes. Yung sound, nakadepende po sa kahoy. So, ang sound sa guitar, depends sa wood. Natay different types of wood, rin makita nyo. Natay mga local, nagantag local woods, lawaan natin, kasya, mahogany, kani mga high-end guitars na. Mangga, very famous kami sa Cebu, mangga. Most of the high-end natin. And not just local, import sa big wood. We have wood from Canada. Import wood, natay Engelmann spruce, Canadian spruce, maple, high-end guitars na mo. Pinakamahal na gitara na mo is kanina namin. Indian rosewood. This is a very rare type of wood. Very expensive. So, kada nga kahoy, gigamit mo siya sa guitars, this is the most expensive guitar. So, ang sound is wala nakadepende sa wood. I mean, depende sa wood, pero nakadepende po siya sa design na makita nito sa sulod sa guitar. So, different design or gitawag din mo bracings. Different bracings sa sulod sa gitara, mo resonate siya different sound. So, ang strings will produce ng vibration in extreme mo. Different design sa sulod, soundboard niya sa front mic. Sa likod na niya makita ng mga bracings. So, extreme mo sa strings, mo reflecto yung resonance sa sulod. So, different design, different sound. So, yan sound, depende sa bracings and design. Daghan may design nga gigamit din natin classical. Classical is the nylon strings, classical guitar mo ng nylon, or Spanish classic guitar. Mga design gigamit na mo. And aside sa classical, nasa tayo mga steel strings or metal strings. So daghan tayong variety sa guitar diri. Not just guitars, because we also make ukulele. Namin ukulele, we make bass, double bass, acoustic bass. Like this one is acoustic. And nasa tayo bandurria. Bandurria is a Filipino traditional na instrument na nagigamit dito sa rondalya. Rondalya is the name of the group na play o mga bandurria, laud, tabina. Mga siyang Philippine traditional instrument. So, may mo sa niya. So, tanan rin is handcrafted daw. First thing is, usa na po magamit ang wood for guitars or any instrument. It needs drying. So, naamid rin drying process, gigamit na is air drying. Air drying, it takes 6 years or even more. Usa na mo magamit ang kahoy for guitars. So, we have to dry it well. Para wala na siya moisture. Kaya moisture, it can affect the wood. May tendency na mo-warp. And most of our customers is from overseas din. So, lalo nila dito. So, to make sure na dili siya mo-warp, dili siya mo-crack, it means drying well dry. Like air dry, so for 6 years, 6 to 10. Mga process sa drying na po. So, sana mo gamitin ang kahoy. Tanang woods na gigamit na, mas nakadry din siya. Very specifically yan ang dry process. Kaya mga ng one of the key na nindot ang palit sa guitar, nindot ang sound, hindi siya muliking. Yes. So, workshop na mo is dire. Makita niya itong assembling area. Handcrafted na tanan dire. So, dire ang mga sukat ka na. Sila kuya. Workers na mo is, wala siya nag-undergo training. So, dire mo sa Cebu, wala tayo workshop or there's no proper training for guitar making. So, ang mga workers na mo, most of them, they already know how to make guitars bago na mo sila i-hire. Ang mga workers na mo, they've been making guitar for 15 years, more than 15 years, and 20 na. And I think they learn their skills sa ilang parents. So, guitar making is like family tradition nila. So, they hear it. So, ano yung design nila? Kanya yung mga panguya is i-glue ko siya. And para mag-glue siya, ano yung process na mo? Pakita rin yung i-glue na mo ang kahoy.
para mo pilit siya. And then gamit na mo ng kita ka ng metal rod mo na para yung pressure is ang stay yung pressure makapilit siya. Dry na for 6 hours, 4 to 6 hours ang process sana. So after ma-prepare ng tanang parts, diha pa na mo siya i-glue together tanan, side, back, soundboard. After magluwa na, higta na mo siya strings. Kanabi ka nakita ninyo na. Mo na higta ng strings para mapilit sa tanan. And then another 6 hours, 6 to 8 assembling at least 2 weeks. Including the varnishing. So 3 weeks it's start to finish ang whole process sa guitar making. Within 3 weeks mga around 20 pieces, 15 pieces ang mga maproduce. Pero di ka kahit mo guitar sa kanya yung process na dry na nagay. Isa ka makabusan na yung process. You have to wait 6 hours para buga ang low. So ayan, assembling it mga 2 weeks. Habil na to varnishing, mga 3 weeks din siya start to finish. Including the stringing na sa so nga nakadubay ang pagkita. Sa inyo medyo nag-wood ang Different types of wood. Mostly gamit na mo ito, rosewood, high-end na to, rosewood, mangga, or any types of wood. Dili na sa side. Ang top mo na gamit is mostly cedar or spruce. Spruce it's soft, very soft siya. Straight and grain. Gigamit din siyang spruce sa top. This wood produce very good sound. Ang rosewood side ito sa back. Mango side ang top, mahogany side ang back. Sa garang gigamit mo top is spruce. From Canada na siya imported pa na same as ukulele spruce top. Hello sir, may hapon. Pamutan ako sir, bawal saan ninyo pag-ensure inyong quality compared sa others? Kung saan ninyo pag-ensure inyong quality compared sa others nga mubuhat tayo o gitara? Kuan. From the kuan siya, among ma-ensure among quality rate from the start to finish. So kinahanglan din na siya sa pagbuhat sa sunod na kinahanglan i-manage na gid siya daan. So kinahanglan ang gamit niya pag assemble pa lang sa kuan sa iyang pag-andam na niya mga gamit, kinahanglan wala lagi na siya yung mga kuan damage nga kuan para ditso-ditso ang trabaho ba. Tapos kanang naam na siya yung mga dili pud magagad manggod mi sa tag-iyagod. So siya may mga hatag og mga materials sa mga pambuhat ng gitara. So mga pambuhat dito sa kuan. So kanang kinahanglan na siya kanang pagbuhat na mo diha. Kinahanglan pag na kanang Stories based na sa our experience. Mau balikan kami sa ubang customers din. Isang matanaw na sila sa ubang. Isa quality sa guitars na mo. Especially sa paint. May quality sa paint. Kami na ilang gamit o urethane din. Yung full urethane is sa sakyanan din na siya gamit. Once magamit na rin sa guitar nito, siya finish. So advantage mo yung finish din. Sa kahoy sad, kung mastorya is ang drying sa problem mo sa ubang guitars, palit sila gitara sa gawas, nagdala dito sa gawas. Nagkramos lang kayo, nag-crack. Ang reason na is, need pala siya dry. Dili sa ko is, dry na ginamang maay. So, wala na din siya possibility nga mag-crack pagdalo nito sa gawas. And nindot sa siya quality sa thing. And second is pag-stringing setup. Ang problem sa ubang customer, ubang guitar makers, nilang mention is, nindot sila quality sa kahoy, parehas sa mga kahoy gigamit, pero kulang siya sa setup. Setup is nakuha siya percentage sa guitar making. Kinahanglan sakto mo pag-setup sa guitar para mas mapagawas pag hindi mo ang quality sa tingog sa guitar. Kaya although you have nice wood, nindot mo ang kahoy, nindot mo paint, wala na yung saktong setup, dili na siya katingog mo sakto. So kinahanglan din na siya sakto nga setup. Proper stringing, imuhang fret is sakto siya, wala siya
over frets like bukto bitaw mao ko siya mag-focus og bass. Dapat level gina siya, i-gauge gina namo. From first fret to last fret is sakto yang labeled. Fingerboard is sakto ang thickness, ang average is sakto sa so set up. Dako ka na siya para kuan sa guitar making. Yan, last question sir ba? Kay pila sad ka oras mo take polish sir? Set up ang paghimo or Dili ka ng stringing. Sige. Nakadepende siya sa guitar. Kung sakto lang sa setup, siguro mga at least an hour. Dugay siya. 30 minutes minimum to patakas na gina siya. So dugay jud ang stringing kay amo kung wala na akong sakto. Sakto bang kay once mo dili siya sakto so nag-try sa customer na siya buzz which is batik para namo. Pati ang impact sa amo kay nag-try lang ito buzz man yung guitar, kung palitan na so dapat sakto kay siya lang once yung na-try na perfect kayo so sa pala tukar walay buzz makuan sila nga makapalit sila kaya nindot man wanap sila ay nindot lagi ni dito speakers buzz kayo so nindot din they end up buying it so nindot dyan siya ang setup is tagaan mo taas nga pa Nasunod sa kanang 12 years siya kanang unsa sa dimong kanang mga skills nga nakuha bitaw aside sa pag kanang himo og guitars. ang skills no wala ang ko na kategory sa assembly ako is stringing Stringing. sa stringing ko so kami may mo final ready imo na siya remake na so kami mo set up sa strings which is dako sa siya nga part sa pag-imo guitar kayo dili sakto mo set up pag sa needs proper setup dyan sa strings, sa distance ng fingerboard sa strings para siya wala siya bass so dili sa pag-imo mo guitar wala yung string process Yun yung string kay same material lang yun. ang strings na mo is gigamit ng US yes, the Dario or the Dario brand import ko gina naman so natin classical na strings for nylon and folk steel strings para sa folk guitars experience dili when nag-work ka din sa Allegre Guitar. pero pila lang ka tuwing diri Kuan pa na wala labot sa ulag wala mo pa. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtanaw sa among interview. Kini nga produkto usa ka istorya, usa ka pamana, ug usa ka buhay nga tradisyon. This is Rutu from DSM-2A, thanking you for your time and support. Let's continue to keep our heritage alive together.